guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys komentuhan natin itong pinost ni Angel Locsin patungkol dito kay Kambing Nana. Okay, sige. Basahin na agad natin ang sabi ni Angel Locsin dito. Nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Guys, ito natatandaan ko na mundok naman talaga itong si Robin, no, pero ito ay namundok nung panahon na siya ay nagkakaso. Alam ko nagtago ito. Kaya lang sumuko din. Kaya 'di ba sumuko yung kaso niya na kung bakit siya nakulong. So yun ang natatandaan ko Pero yung talagang kaya doon siya sinabi niya sa sarili niya na siya ay komunista. Pero nagtago siya hindi dahil sa pakikipaglaban sa bayan. Kaya medyo mali yung kwento kay Angel Locsin nito. Namundok yan ay hindi dahil sa pakikipaglaban sa bayan. Namundok yan ay dahil sa kaso niya noon. Yung kaso niya sa baril. Nagtago yan Yung sa gun running niya, nagtago yan ng mga ilang panahon bago yan sumuko. No? Kaya yan si Kambing Nana, yung sabi niyang akala mo ay talagang makabayan, hindi totoo yan. Nambobola lang ng kapwa niya yan. Ang totoo niyan, nagtago kasi yan kaya yan ay namundok. Namundok yan pag hindi ako nagkakamali sa Bicol, sa Camarines Sur. Doon niya nagtago sa Bicol. So kung natatandaan ko pa yung mga balita yan ay yun nga, yung dahil sa nilabasan na siya ng warrant of arrest para sa kaso niyang illegal possession of firearms. Kaya yun, doon niya nagtago. Kaya doon namundok. Anyway, sige, tuloy natin. Yun ang kwento kay Angel, syempre. Hindi naman alam ni Angel kung ano yung totoo, di ba? Pero at least, ito, naglalabas lang rito si Angel Locsin ng mga katotohanan at experience niya sa dito kay sa pakikisama rito kay Kambing Nana. Okay, sabi niya rito, sa statement mo na ito, kahit papano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Okay. Yun ay about dun sa sinabi ni Robin, ni Kambing Nana siguro, na siya ay komunista. Diba? Natuwa ulit ako yung dating Robin Padilla na nakilala ko. Ibig sabihin kasi ang pagkakakalala nga nitong si Angel Locsin, makabayan talaga. Diba? Okay. Ang tanong ko lang, yun lang, may tanong na. ang tanong ko lang, nasan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Oo nga naman. Alam mo, naawa rin ako kay Angel Locsin noon bagamat ako ay Fentaboy noon. Hindi ko malilimutan kung paano nire-red tag itong si Angel Locsin. Alam mo, taga Holy Spirit ito si Angel Locsin, sa kabila lang sa may Litex, no? Taga Runyan. Marami yan tinutulungan doon lalo nung pandemya. Ang dami niyan tinutulungan doon, nagpapakain, namimigay yung anong tawag natin ron, yung kusina ba yun? Ano yun? Yung pantry? Pantry, no? So marami yan tinutulong doon at nire-red tag talaga siya dahil nga kamag-anak niya itong si ang pangalan ito, abogado na aktivista na dating congressman. Basta yun na, alam nyo na yun, nakalimutan ko na. Kamag-anak niya yun. So, nire-red tag talaga ito. Kaya naaawa din ako nung panahon yun dahil katakot-takot na pan-red tag ang ginawa nito. Bagamat ito ay tumutulong. Pero noon pa man, alam ko na hindi ito NPA. Alam ko talaga sa sarili ko na nire-red tag lang siya. Alam ko sa sarili ko na hindi totoo ang lahat ng sinasabi sa kanya. At mabait ito si Angel Locsin. Dahil syempre, laman ako ng Quezon City, di ba? Kaya alam ko yan. So, marami itong tinulungan dun sa Holy Spirit, no? Sa may San Mariano High School, yun, yung lugar na yun. Maraming tinulungan yan dyan, si Angel Locsin, no?
Tsaka higit sa lahat, siyempre, si Angel Locsin, nasa kanta ito ng nasa kanta ng Kamikasi. Di ba? Di ba? Nasa kanta siya ng Kamikasi, kaya mahirap kalimutan si Angel. Di ba? Yung ano ito? Mangarap kang, libre lang mangarap. Di ba? Kasama siya ron. Anyway, ang sabi rito, tuloy natin. Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-red tag, naghugas kamay, at pumikit sa katotohanan. Yung mga nag-red tag naman kay Angel Locsin, itong sila Bongo, sila Buanggo, si Badoy, yan, yung mga yan, sila Celis, yung mga yan ang mga nag-red tag, no? Teka lang, yung tiyo ni Angel Locsin ay si Colmenares, yun! Bigla ako naalala, kamag-anak na Angel Locsin yun, si Colmenares, so aktivista yun. Kaya na-red tag si Angel. Tsaka yung nanay yata niya is aktivista rin, pero siya palagi ko sumasama-sama, pero hindi siya NPA. Okay? So ngayon, eto, ni-red tag nga, ayun, naghuhugas kamay, sabi niya, pumikit sa katotohanan, yung mga katsikahan ni Robby, kasama yan, si Kawatano. Numero 1 yung mag-red tag kay Angel Locsin noon. Si Raulo yan si Antipetra. Okay. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Totoo yun. Pero bakit parang mas pinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Oo nga. Totoo yun. Hindi, tama yun at isa pa, kaya maging ako kaya ako nabudol ni Robin sa paniniwala na yun nga, dahil sa federalismo, tapos natandaan ko pumunta pa yan sa West Philippine Sea, di ba? Nagyabang-yabang pa, may dala pang bandila, naiiyak-iyak pa ako. Ngayon, nahihiya na ako pag nakikita ko yung post kong yun Talagang nakakahiya. Isipin mo yun, may paiyak-iyak pa, halos maiyak-iyak ako nung nakita kong si Kambing Nanae na nakasakay dun sa bangka papunta sa West Philippine Sea. Tapos ay iwinawagayway ang ating bandila habang minumura ang China, ang mga China Coast Guard. Yung pala, drawing lang. Tapos ayan, maliwanag, tama. Ang tanong ni Angel Locsin rito, naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Correct! Ipinagtatanggol niya si Kibuloy na isang nang-aabuso ng mga babae at mga kabataan natin, di ba? Na may mga kaso ng human trafficking. Di ba? Pinagtatanggol nitong si Kambing Nana. So talagang doon maliwanag na wala ito sa hulog, wala ito sa prinsipyo. Sa totoo lang, itong si Kambing Nana, mahilig din naman to kumain ng baboy Diba? Kumakain niya ng baboy kaya hindi naman totoo ang pagka-Muslim niya. Kaya nga sinasabi niya, peking Muslim yan Sinasabi nitong si Waldy Carbonell Diba? Bakit hindi niya, bakit hindi makapalag si Kambing Nana kay Waldy Carbonell? Kasi totoo ang sinasabi ka, Waldy, na itong si Kambing Nana ay peking Muslim. Diba? Tsaka tuta ni Kibuloy, isipin mo pinagtatanggol si Kibuloy. Maliwanag ang tanong. Kambing Nana, naniniwala ka raw ba na appointed son of God talaga itong si Kibuloy? Kayo-kayo lang naman ang naniniwala Kung naniniwala ka, di lumipat ka sa kanyang reliyon. Ang sabi pa rito, ituloy natin, isa sa pinakamakabayang taong nakilala. Nakilala niya, isa sa pinakamakabayan daw mukhang nabudol din si Angel ni Kambing Nana Sabagay, pare-pare naman tayo. Ako rin nabudol. Akala ko makabayan talaga. Kaya ako nga ibinoto, hinayupak na yan. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kasi nga, Miss Angel, Angel Locsin, iba kasi yung pagpapakitang tao niya dati sa'yo.
hindi yun ang tunay niyang pagkatao. Ngayon na lumabas yung tunay niyang pagkatao na siya ay pro-China. Na siya ay naging pro-China kasi nga, binigyan ng pardon ni Fentaboy. 'Di ba? Binigyan ng pardon, yun, nakatakbo ng senador, kaya himod-pui talaga yan. 'Di ba? Kasi nakaparol lang yan Parol lang, hindi, walang pardon yan. Parol lang dati si Robin. So ibig sabihin, dahil parol ka lang, hindi ka naman makakatakbo sa kahit anong posisyon at delikado ka. Lagi kang nakasubaybay at nagre-report ka sa Muntinlupa, no? Buwan-buwan nagre-report ka ron. Ngayon binigyan siya ng absolute pardon. Absolute pardon nitong si Fentaboy. So kaya nawala yung sentensya niya, pero hindi nawawala yung record. Ex-convict pa rin siya. Yung sentensya niya ang nawala. Yun ang pagkakaiba nila ni Sentry. Yung kay Sentry, hindi pardon yun. Amnesty. So doon sa amnesty, burado talaga lahat. Burado ang mga reklamo. Sa bagay, hindi pa naman convict si Sentry, di ba? So, pero burado yung mga kaso niya. Yun ang pagkakaiba. Si Robin, absolute pardon, pero yung kaso, yung pagiging ex-convict niya, yung mga records niya, hindi yun nabubura. Nananatili yun. Yun nga lang, wala na siyang dapat pagbayaran pa sa batas dahil nga nabayaran na niya, parang gano'n. Pinatawad na siya ng estado, 'di ba? So, 'yun, mali. Ito na ang totoong pagkatao ni Kambing Nana. Angel Locsin, yan na talaga yan. Pro-China yan at siraulo. Tsaka kita mo, kahit anong mangyari, hihimod siya sa puwit ni Fentaboy. Sunugin nga daw siya 'di ba? Mangangamoy Fentaboy siya. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, hindi galing sa hirap yan. Angel, politiko na yung pamilya niyan dati pa. At hindi galing sa hirap yan. Siraulo nga yan Alam mo ba, Angel Locsin na yan ay isa sa mga siraulo dyan sa hindi naman siraulong mahilig sa gulo dahil bakla yan, duwag yan Matapang lang yan pag may mga kasama, pero sabihin natin na yung grupo niya, may grupo yang mga yan dyan sa Baguio City nung araw. So taga Baguio yan, dyan yan lumaki sa Baguio City. So hindi siya mahirap. Okay? Maganda ang kabuhayan niyan simula't simula. Hindi yan nagdaan sa hirap ang hinayupak na yan. Siraulo yan. Kaya nga kita mo, involved sa mga gun running yan Sa mga, di ba, kaya ang dami niyang mga illegal, kaya kaso niyan, illegal possession of firearms Di ba? So, hindi yan naging mahirap, Angel. Hindi kagaya mo. Ikaw talaga, totoo, dumaan ka sa hirap. Pero si Kambing Nana, hindi. Okay? Galing sa hirap, kwento niya lang sa yun. Nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Totoo naman yun, nagtrabaho kayo ng maaga. Pero si Kambing Nana, nagtrabaho rin ng maaga. Pero ang pamilya niya na nasa showbiz na talaga. Matagal na. Tsaka nasa politika ang pamilya niyan. So, hindi yan mahirap na tao. Hindi yan kagaya mo. No? So, kahit papaano, nakakaangat-angat sa buhay ang hinayupak na yan. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Yun naman ang tama. Tama na, kuya. Gising na, hindi pa huli ang lahat. Nako, Angel, wag ka lang umasa pa. Tsaka pabayaan mo na yung matulog dyan. Pabayaan mo na yan na nandyan dahil hindi natin kailangan yan. Lumabas na ang kabobohan niya, manatili na lang siyang bobo habang buhay. Sa totoo lang, kahit magbalik loob yan, sabihin niya, hindi, magpapakatino na ako at tutulong ako sa gobyerno at ako ay pro-biktima na ako ng mga EJK. Nako, maniniwala ka ba dyan? Ay, Diyos ko po, Rudy. So, hindi mo dapat paniwalaan yan. Okay, yun, tama naman yun. Itong sinabi mo na ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Ayan, tama yan, Angel Locsin. Pero wag mo na sabihan si Kambing Nana, hindi niya naiintindihan yan. Ang utang na loob yan na tinitingnan lang yan ay dito kay Fentaboy dahil binigyan siya ng absolute pardon. Hindi niya naisip kung sino ba ang nagbigay sa kanya ng parol. 'Di ba?
Na kaya siya nakalaya dahil naparol siya. So, pag hindi ako nagkakamali, naparol yan sa panahon ni FBR eh. O panahon siya ng FBR na kulong. Hindi ko na matandaan kung si ERAP o si FBR. I-research nyo na lang. O ang nagparol dyan nakalimutan ko na. Anyway, ang ibig ko sabihin, wala na tayong magagawa dyan. At wala rin naman tayong pangarap na yan ay bumaliktad pa. Manatili na lang yan, bobo, hindi natin kailangan yan. Bakit? Makapili yan eh. Dapat nga hindi na dumadami ang lahi ng ganyan eh. Yung mga taong makapili na handang talikuran ang lahat para lang sa isang Panginoon nila na si Fentaboy. 'Di ba? Na mas pinanigan pa yung mga nambibiktima, pumapatay ng kapwa na nagpapapatay kaysa dun sa mga biktima, 'di ba? So kaya sira ulo yan, Angel, bayaan mo na yan. At least na ipahayag mo yung iyong gustong ipahayag, ano? Pero salamat sa matapang na pahayag na ito ni Angel Locsin, pero talagang nasaksihan ko talaga kung paano narentag si Angel Locsin dati lalo nung sa Holy Spirit. Grabe. Kawawa ito sa kila Fentaboy, what the heck. Okay. So, yun lang. Tulad ng sinabi ko si Kambing Nana, wala kaming pakialam sa'yo. Hinayo pa ka. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging, sa mga didilis pala manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!